Hello guys, welcome back to our channel. Ikaw ba ay isa sa mga nagpo-problema kung paano mo masosolve or maayos ang iyong SSS loan na sobrang tagal nang nag-due or meron ka ng 3 buwan na hindi mo nabayaran? So dito sa video natin ay ituturo natin kung paano i-explain natin kung ano yung tinatawag na loan restructuring at condonation na programa ng SSS kung saan maaaring mabura ang penalty. Una ay pag-usapan natin ano ang SSS loan restructuring. Ano ba itong tinatawag na loan restructuring? Ang SSS loan restructuring ay may layunin na bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro na maayos ang kanilang overdue na loan sa pamamagitan ng pagbabayad sa mas magaan na paraan. Sa ilalim ng programang ito ay ang mga penalties ay maaaring burahin o bawasan. Ano naman ang loan condonation? So, yung tinatanggal ang naipong penalties mula sa overdue na loan. Sino naman ang pwede mag-apply para sa SSS na loan restructuring program? So, lahat ng merong overdue na salary loan, merong overdue na calamity loan, at kahit na ang emergency loan. So para mas maintindihan natin kung ano ba itong programa ng SSS, so magbigay tayo ng example. So halimbawa, past due na ang iyong loan. So pag sinabi nating past due, ibig sabihin ay meron ka ng 3 buwan na hindi nabayaran dahil magpipinalty na yan. Or meron kang loan na sobrang tagal na at sobrang laki na ng penalty. Kahit ilang years pa yan, yung loan mo ay maaari kang mag-apply sa loan restructuring program ng SSS para mawala yung penalty. Pero, dapat bayaran mo pa din ang principal at ang interest. So, meron tayong example dito. Tingnan mo naman, ang kanyang principal na loan ay 49,000 plus lamang po. So, hindi natin alam kung ilang years na siyang hindi nakapagbayad. Pero, ang penalty ng kanyang loan ay umabot na ng 34,000. Kita mo naman at gaano kalaki ang penalty. So, yung interest ay 4,935 lang. So, sobrang laki ng penalty kaya sobrang laki ng problema ng mga may loan sa SSS na lalo na kung ilang years na sobrang taas na ng panahon na hindi mo nabayaran ang iyong loan dahil yung penalty ay sobrang napakalaki. Kaya itong programa ng SSS, ang layunin nito ay tanggalin ang penalty as long as ikaw na miyembro ay willing kang magbayad ng principal at interest. So mamaya, ipapakita natin kung paano yung offer yung ng SSS para mas magaan din para sa iyo ang pagbabayad ng principal at interest. So dito, makikita mo dito kung ikaw ay meron ng online account ng SSS, punta ka lamang dito sa loans, tapos i-click mo itong apply for consolidation of past due short-term member loan with condonation of penalty program. So dyan mo, mas mabilis kung nasa online ka, kung meron ka ng SSS account sa member portal. So meron tayong video dito sa ating YouTube channel, pakihanap na lamang po ang video natin kung paano mag-register ng SSS account online para mas mabilis ang pag-apply. Tapos, so, pagka-click mo niyan, so makikita mo na dito yung detalye ng iyong loan. So, dito naman, after mong makikita din natin dito na ito yung consolidated loan details. Pagkatapos mong mag-apply, makikita mo dito na ang iyong consolidated loan, ibig sabihin yan yung pinagsama na principal at interest ng iyong loan. So dito, 54,000. Tapos, condonable penalty, ibig sabihin, condonable penalty na tinanggal. Ibig sabihin, hindi mo na babayaran ang penalty. So yung 34,000 plus kanina na penalty, hindi mo na babayaran. So ang babayaran na lang, again, ang babayaran na lang ay ang principal at ang interest. So para mas magaan din naman para sa mga members, ang pagbayad ng principal at interest ay meron ding mga option na ibinigay si SSS. So dito sa pinakaibaba, makikita mo dito, merong preferred term. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mo. Ayan, kita mo, pinapili ka pa kung ano yung gusto mo. Dito makikita natin kung ano yung gusto mong paraan ng pagbayad ng iyong principal at interest. So, kapag kinlik mo itong please select, makikita mo dito, merong 2 option. So, pwede kang mag one-time payment, pwede din mag-installment. So, kadalasan, installment yung pinipili. Kasi mabigat naman kung one-time payment. Kung one-time payment ang pipiliin mo, kailangan mong bayaran ng buo ang principal at interest sa loob ng 1 buwan or 30 days.
Kung installment naman, so halimbawa i-click natin ang installment. Kung installment naman, meron ding mga option na ibinibigay si SSS. So ikaw ang bahala. Pero kailangan mong mag-down payment muna. So kung installment, pipili ka muna dito sa preferred down payment. Pero bibigyan ka rin ng option kung ilang interest, kung ilang porsyento ang kaya mong i-down payment. So, mag-uumpisa sa 10% hanggang 90%. So, ibig sabihin, kung 10% ang pipiliin mo na down payment, ay yung 10% ng principal plus interest ang iyong ida-down payment. So, kailangan ang down payment ay mabayaran mo. So, nandito, in 30 days. So, sa loob ng isang buwan, kailangan makapagbayad ka ng down payment base sa pinili mo kung ilang porsyento. Pagkatapos niyan, nakapili ka na kung magkano yung ida-down payment mo. So, dito, meron ding pagpipilian na kung gaano katagal mong babayaran. Kung ilang buwan mong babayaran ang natira mo na loan. Yung principal at interest, babawasan ng down payment. Yung natira ay pipili ka rin kung ilang buwan mo kayang bayaran yun. So, ayan, pati yung sa payment term, meron din tayong option. So, yung mga options ay nandito, 6 months, 12 months, 24 months, 36 months. So, halimbawa, pipiliin natin ang 36 months. So, ibig sabihin, 36 months mong babayaran. So, kada buwan ang pagbayad hanggang 36 months kung 36 months yung pipiliin mo. So, pagkatapos mo makapili, dito sa pinakaibaba, so, dito sa pinakaibaba ay makikita mo ito. So, 36 months. So, terms in months. So, kung 36 months yung pinili mo na kaya mong bayaran yung natira mo na principal plus interest. So, meron ditong nakasulat na kung magkano ang iyong monthly due. So, ang monthly due ay 1,592. So, itong remaining loan amount, yan yung babayaran mo in 36 months. So, ito na yung meron ng bawas na 10% ng na down payment mo. So, dahil lang magda-down payment ka ng 10% kung 10% ang pipiliin mo. So, nandito din nakasaad kung kailan ang first amortization or ibig sabihin kung kailan ang una mong bayad ng iyong monthly. So, susunod yan pagkatapos mo mag-down payment. Kasi ang down payment ay babayaran mo within 30 days. So, dito, yung due date ng down payment ay June 7. So, dito naman, pagkat yung unang hulog mo para sa yung monthly na bayad sa loan na natira, so, July. Ayan. Tapos, nakasaad din dito yung last amortization due date na July 31, 2027 kasi 36 months mo nga babayaran. So, depende kung ano yung pipiliin mo. Sobrang daming choices, sobrang daming options na ibinigay ng SSS at ang pinakamalaking tulong para sa mga miyembro na problema ng kanilang loan na sobrang tagal nang nag-due, ang pinakamalaking tulong na offer ng SSS nito gamit itong kanilang restructuring program ay yung pagtanggal ng penalty. Dahil yan kadalasan yung pinoproblema ng ating mga mamamayan na mayroong past due loan. Yung penalty sobrang hirap pong bayaran yan. So paano naman mag-apply? So again, tulad ng sabi ko kanina, maaaring mag-online sa my.sss kung kayo ay nakapag-register na ng inyong SSS. So, pwede mag-sign in lamang kayo tapos sulat niyo ang inyong password. So, tulad ng pinakita natin kanina, yun yung sundin po ninyo kung saan kayo dapat pumasok. So, pasok kayo dito sa pagka-login nyo po sa inyong dashboard, pasok kayo dito sa loans. So, click nyo itong loans. Tapos, i-click nyo itong apply for consolidation of past due, short-term member loan with condonation of penalty program. So, ayan. Pero, syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-register online ng inyong SSS account, so, maaari din na magtungo sa branch ng SSS at doon kayo mismo mag-apply. So, same lamang lahat ng proseso. Kung ano yung ginawa sa online, yun din yung fill upan ninyo sa form kung kayo ay mag-walk-in sa SSS branch. So, ano ang benepisyo ng loan restructuring program ng SSS? So, syempre, yung big penalties po ay magiging zero penalty. So, sobrang napakalaking tulong po niyan sa ating mga mamamayan. So, syempre, bawas penalties at interest, magaan na installment terms, dahil binibigyan kayo ng options
kung paano ninyo babayaran yung inyong principal at interest. At syempre, balik access sa SSS benefits tulad ng salary loan at sickness benefits pagkatapos ng 3 buwan mula nung makakumpleto ninyong pagbayad yung inyong loan. Pwede na ulit kayo mag-loan at pwede na ulit kayong makapag-avail ng mga benefits. So, wag nang maghintay, ayusin na ang inyong SSS loan ngayon dahil habang available pa itong programa ng SSS. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Nagkaalaman tutorials kung kayo ay nanonood dito sa ating Facebook page.